Nagpapatuloy ngayong araw ang pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa update, live na magbabalita si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon. Cheryl, nagpatuloy na ang ikalawang pagdinig ng Senate Foreign Relations Committee hinggil nga dito sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero tatlo lang ang mga resource persons na dumating at ito nga ay sina Attorney RJ Bernal, Attorney Ferdinand Santiago mula sa Securities and Exchange Commission, pati si Attorney Alexis Medina na pumunta ngayong araw. Cheryl. Nagpaabot ba ng dahilan ang mga hindi nakadalo ngayong araw? Cheryl, nung ni-roll call kanina yung mga resource persons, ang nasabi ay nag-confirm majority sa mga ito pero they sent their regrets na hindi raw sila makakadalo ngayong araw. Pero kung patatandaan nga natin, kasunod kasi ito dun sa sulat na ipinadala ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasabing hindi na pupunta ang mga miyembro ng gabinete sa pagdinig dahil sapat na raw ang mga naibahagi nito sa unang hearing. Pero bukod dito sa tatlong dumalo, nandito rin ngayong araw si Senator Bato de la Rosa, pati si Senator Bongo na dumalo naman virtually, Cheryl. Alam natin gaya ng ibang Senate hearing in aid of legislation yung pakay ng komite ni Senator Amy Marcos. Ano nga ba yung goal nila sa pagdinig na ito? Cheryl, bukod sa pagtutuwid o paglilinaw kung meron nga bang mga batas na nalabag o kung may mga karapatan din ditong hindi naprotektahan doon sa pagkakaaresto kaya dating Pangulo, tinitignan din nila dito kung ano pa bang legislations ang kakailanganin para sa mas maayos na coordination ng Philippine government sa international tribunals pati sa law enforcement agencies. Pero doon sa ilang mga napag-usapan din ngayong araw, nabuksan dito yung usapin tungkol sa isang sinasabing sekretong pagpaplano tungkol daw doon sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Nabuksan din ng Senate Committee yung usapin tungkol sa umano'y kooperasyon tila ng lokal na pamahalaan sa International Criminal Court base sa proposed investigation agenda ng ICC na pinakitang mayroong hinihinging mga dokumento o datos sa bansa tulad ng forensic evidences, medical records mula sa isang ospital at bank account records mula sa isang tao. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Merymon Reyes.